mga kababayan, ito na, kabado na sila. Takot na po sila, lumapit na nga po sila sa Solgen ngayon para humingi ng tulong itong kampo po ni Martin Romualdez. Abay, akala ko ba matatalino sila? Abay, akala ko ba marami po silang hawak na ebidensya at patunay at sinasabi nilang tumutupad sila sa batas? Bakit ngayon? Kailangan nilang humingi ng rescue sa bagong Solicitor General. Alam ko na mga kababayan natin. Kaya pala tinanggal si Solgen Guevara kasi alam ni Solgen Guevara, alam nila na kapag si Solgen Guevara ang hinga nila ng tulong patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara ay hindi ito action kasi hindi po ito trabaho ng gobyerno itong impeachment sa isang kawani din ng gobyerno. Eh, kung may complaint sila sa kanila yan, prosecution yan. Pero di ba, trabaho ba yan ng Solgen, mga kababayan po natin? Ang Solgen po ay abogado ng gobyerno. So ang abogado ng gobyerno yung tutulong sa isang impeachment kay Vice President Sara. So, patunay lang na sila na rin mismo na nasa gobyerno yung gagawa ng impeachment, di ba? O, mga kongresista, akala ko matatalino sila. Bakit hirap na hirap po sila ngayon no, mag-provide ng mga katanungan na hinihingi ng Supreme Court? At bakit kailangan nila humingi ng Solgen? Kasi nahihirapan po sila magtahi-tahi ng kanilang mga palusot, ng kanilang mga fabricated no, na mga ebidensya, gawa-gawa lamang laban kay Vice President Sara. Di ba? Okay. Hindi lang po yan mga kababayan po natin. Lalo silang kakabahan dahil mismo sa isang programa ni Senator Marcolita, dito po sa Saganang Mamayan, ay nabanggit po ni Senator Marcolita na may mga nakakausap po siya na mga kongresista. At sinasabing, no, ay hindi talaga sila nakabasa. Hindi talaga nila, wala silang kopya ng impeachment complaint. Basta't pumirma lang sila. E alam naman natin, basta't pumirma ka lang. Alam mo na kung anong kapalit. Datong na yan. Paldo-paldo na yan. And hindi po sila makakapag-deny dyan. Kasi kaalyado mismo ni Bongbong Marcos. No? Kaalyado mismo nila noon sa kanilang alyansa ng Bagong Pilipinas. Itong si Toby Chanco. Ang nagsasabi talaga na pinunduhan ng impeachment ni VP Sara. Teka lang. Mga kababayan natin. No? Balikan natin itong sinasabi ni Senator Marcolita na may mga umamin sa kanya. No? Eh, malay natin, sinasabi lang ni Senator Marcolita na hindi naman mag-witness. Mamaya, mag-witness pala yan. At hindi lang isa, dalawa, tatlo, 10 mahigit yung witness na sila ay kinausap, sila ay tinakot ng pumerma sa impeachment ni VP Sara at ang kapalit ng kanilang pagperma ay pera. Ay di, pahiya si Martin Romualdez. Anong mangyayari ngayon sa kanyang karera? Nangangarap na maging vice president, nangangarap na maging presidente. Sige, pasok tayo dito mga kabayan. Mamaya, lilitaw dito, lilitaw, pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli, binilang nila yung ikasampu dahil alam nila intindi. Bigat ito. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Paano pag may tinanong na mga kongresista? Yan ang sinasabi ko po. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Nako po, maraming kaibigan Senator Marcolita. At yung iba dyan, tahimik lang. Malay natin ngayon, na-convince na ito ni Senator Marcolita. Eh, kailangan ngayon isa-isahin ni Tambalos-los yan. Sinong kaibigan ni Marcolita dyan? Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, pumirma ka pala? Nako. Eh, Senator Judge ako eh. Oo. Patay tayo dyan. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Aba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayaan ko dyan sa... Papatawad daw. Ikaw naman ka ako eh. Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Edi pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Ibahin na yung sagot, siyempre, no? Pag-iinitan siya ni Tambalos-los. Pero ako naiisip ko na itong Senator Marcolita, mukhang may matinding pasabog dito po. Kung matuloy man ang impeachment trial,
Ah, Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. So yung susunod kong tanong ngayon, Opo. malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Eh, huwag mo na nga akong isasama dyan, sabi. no? So, patunay po mga kababayan po natin na talagang halos lahat siguro sila dyan. Itong mga prosecution panel siguro, siyempre alam nila. Kasi sila yung nagtahi-tahi no, ng mga ebidensya, ng mga ebidensya dyan. Ay alam nila. Pero karamihan siguro dyan, palagay ko lang, na mga kongresista, pucha, wala talagang alam yan. No, isa nga po ito siguro yung kaibigan ni Senator Marcolita. Iba paano pag marami pala sila, tapos biglang na-convince, no? Siyempre, matataya yung karir nila dyan, lalo na pagdating ng 2028, no? Baka magsiligwakan sila lahat. Eh, pag magkalaban sila, nanalo si VP Sara, pucha, masisira yung karir nila. Na naman yan. Aba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga Oh, po. 200, Man lang 215, 250. 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, magkakaibigan, magkakailangan naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong... Kahit na biro lang ako, kinakabahan ah. Alam mo yung pala... Loko-loko talaga to si Marcolita, mga kababayan. Doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petition. Dami, no? Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Tama. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa... Yan ang problema, mga kababayan po natin, di ba? Eh marami dyan, nag-abo-abogado lang na mga kongresista. Kunwari, matalino't may alam. No? Mamaliitin nila si VP Sara, si PRRT, mga kilala at bitiranong abogado yan. E paano pa yung defense team ni VP Sara? Nako, kawawa po sila dyan. Maswerte lang sila, no? Talagang inubos nila ang pera ng gobyerno para ipakulong si President Duterte. Kasi kung dumaan sa tamang proseso sa Pilipinas, nako, hindi talaga sila uupra dyan. House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Opo. Kasi tinatanong niya eh. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? O itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. O paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya, lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte, ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun, mga kababayan po natin. Kaya, no, kabado po sila ngayon. Kaya kailangan nila humingi ng backup dyan sa Supreme Court. Dahil itong si Abante at Abante na ito, nagkukunwari lang din ito matalino. Ano ba yung magandang record niya, mga kababayan po natin? No? Ikukumpara nila kay Senator Marcolita at yung mga defense team ni Vice President Sara. And pasalamat po tayo, no, sa Supreme Court. Actually, ako nga, sabi ko, wala na talaga tayong maasahan sa Supreme Court. Pero ngayon, no, kahit pa paano, sumasaludo po tayo. Kasi mukhang inuna nila pala itong issue ng impeachment kay Vice President Sara kaysa doon sa GAA, sa PhilHealth and sa Maharlika Investment Fund. So, ako, okay na ako dito, no? Sige, antayin na lang natin yung Maharlika, GAA, at yung PhilHealth, no? At iba pang petition kay Tatay Digong, antayin na lang natin. Sige, kasi mukhang inuna nila yung impeachment complaint against kay Vice President Sara. Mukhang ito po yung pina-priority
ng Supreme Court. At sana naman, ito na lang, no? Total, umaksyon naman po yung Supreme Court. Sana po ay hindi po sila, no, mabusalan. Hindi po sila mapiringan ng pera. No? Baka mamaya pag mapiringan sila ng pera, doon sila sa dito kasinungalingan, no, na impeachment against kay Vice President Sara, and purely pamumulitika. So baka mamaya mapiringan sila. Sana hindi po, mga kababayan po natin. And sana mag-refrain din po ang Solgen, no, sa pagtulong po sa House of Representatives. Ako hindi man, sabi nga natin, hindi naman talaga tayo abogado. Pero alam ko bawal po itong mag-act as abogado nitong mga prosecution funnel ng House of Representative itong Solgen. Kasi unang-una, hindi naman silang kinasuhan, di ba? So, tatayo lang naman kasi na abogado itong Solicitor General kung kinasuhan ang ahinsya ng gobyerno. Hindi po eh. Hindi naman kaso yan eh. Impeachment naman yan eh, di ba? O bakit ka tatayo na abogado ng impeachment complaint? No? Solicitor General ka. At separate body ka kung tutuusin. Kaya ako duda ako dito, mga kababayan po natin. Kaya malinaw po kung anong purpose, kung bakit nila tinanggal si Solgen Guevara dahil dito. Gagamitin nila yung bagong Solicitor General, no, para sa impeachment ni Vice President Sara. Kasi magaling din itong bagong Solicitor General, yung babae, magaling ito. No, maganda yung kanyang track record. So sana hindi po ito magiging mukhang pera at maging patas po ito, mga kababayan po natin. And siguro ngayon, no, todo kayod na sila, baka overtime yan sila, no. Hindi na sila ngayon natutulog dahil kailangan nilang i-push ito. 10 days lang yung binigay sa kanila para mag-comply. At mahirap lalo na pag-eksperimento. O paano matay-tay niya para tumugma, di ba? Kaya good luck kay Tambalos-los. At siyempre, nakahanda po yung team ni Vice President Sara. Kung sakali mang matuloy at kung hindi, sasagot si VP Sara sa media sa mga tanong patungkol po sa impeachment complaint. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. And of course, no, proteksyon na natin si Vice President Sara. And kailangan pa natin magingay para mapauwi po si President Duterte ng buhay. Handa natin, naghahabili na po siya. Sana wag namang mangyari yung ating kinakatakutan at makauwi po yung ating dating presidente na malusog, malakas at marinig natin na magsasalita. No? Lalong-lalo na masasaksihan niya pa yung panunumpa ng kanyang anak bilang bagong presidente ng ating bansa. Okay? So maraming salamat and God bless, mga kabayan.